Ang susunod na dula na inyong maririnig ay hatid sa inyo ng MBC DZRH. Hukumang Pantahanan. Hukumang Pantahanan. Mga kasong tunay at totoong nagaganap sa pang-araw-araw nating pakikibaka sa masalimuot at mapagbirong kapalaran. Magsisilbing tagapagpaalala upang makaiwas sa mga krimen at kaguluhan. Tatayong bantayog na magpapatatag sa kalooban ng bawat nilalang. Hukumang Pantahanan! Magandang Sabado ng umaga sa inyong lahat. Ngayong araw, hahatiran namin kayo ng isang naibang dula na inaasahan naming makapagbibigay sa inyo ng impormasyon at kaukulang kaalaman pagdating sa mga nababasa ninyo sa pahayagan, narinig sa radyo at napapanood sa telebisyon. Mga usaping dapat lamang magkaroon ng tamang gabay katulad ng usaping body enhancement and medical malpractice dito sa Hukumang Pantahanan! Ano ba naman yung bride ni Carlito? Walang kakorte-korte ang katawan. Oo nga. Nagmumukha siyang poste na binihisan lang ng wedding gown. Ay, ewan ko ba kung bakit iyan pang pinatulan ni Carlito. Hindi naman sa pagkukumpara, pero yung mga ex-girlfriend ni Carlito, pang magazine cover ang dating niya. Ay, sayang si Carlito, no? Gwapo pa naman at may fashion sense. Tapos yung mapapangasawa niya parang huhulihin lagi ng fashion police. Ay, love is blind nga talaga. Ay, oh, palapit na sa atin yung bride. Yan na. Hi po. Are you having fun? Of course, Diana. We are having fun. Iba talaga mag-prepare ng event ang husband mo. So organized and surprising. Anyway, sinong nag-makeup at nag-ayos sa'yo? Actually, ako lang po yung nag-makeup sa sarili ko. Huh? Though, tinulungan din naman ako ni Mama. Oh my God. Bakit hindi ka nag-hire ng makeup artist? Di ba yung pinsan mo stylist doon? Bakit hindi ka nagpatulong sa kanya? Nasa Bangkok, Thailand po kasi yung pinsan kong si Aubrey. Oh. Nag-aaral ng fashion design. Sayang nga, hindi siya naka-attend sa kasal namin ni Carlito. Anyway, okay po ba yung makeup ko? Oh, ayan na ang groom. Carlito, congratulations. Best wishes sa inyong dalawa ni Diana. Thanks. Diana, gusto kang makausap ni Tita Godiva. Tara. Oh, sure, Carlito. Pasensya na po kayo. Maiwan na muna namin kayo, ha? It's okay. Excuse us. Hindi talaga sila bagay na mag-asawa. True. Diana, matagal ka pa ba dyan? Malilate na tayo sa lakad natin. Dali lang, Carlito. Malapit na ako matapos. Tagal naman, oh. Ito na ako. Oh. Ready na ako, mahal. Ano ba yung suot mo? Ano ba? Isa ito sa mga paborito kong damit. Binili ko pa ito sa Bangkok nung namasyal kami ni na Mama at Aubrey noon eh. Wala ka na bang ibang damit na pwedeng isuot? Bakit? Di ba bagay sa akin? Tatapatin na kita. Medyo awkward ang suot mo eh. Awkward. Yes. Decente naman itong suot ko. Alam mo yung mga kaibigan kong imimit natin, mga stylist, fashion designers, at yung isa, may-ari ng isang kilalang butik. Baka magtawag sila ng fashion police oras na makita ka nila. Saka ayokong isipin nila na pader yung pinakasalan ko. Grabe ka naman. Hindi na nga ako sasama. Uy, joke lang. Huwag ka na magtampo. Sorry Hindi kasi ako fashionista. Tsaka, wala akong malaking hinaharap.
Ayoko lang kasi na may sabihin silang hindi maganda tungkol sa'yo. Pinoprotektahan lang kita. Kung ganun, huwag na lang natin silang i-meet. Hindi naman pwede yun. Mga kaibigan ko sila since elementary pa. Matagal silang naging bahagi ng buhay ko. Ayokong wala sila sa mahalagang araw natin. Nagbakasyon lang kasi si Aubrey sa Taiwan kasama yung boyfriend niya. Kaya wala akong taga-ayos. Hey, kung okay lang sa'yo, magpapalit uli ako ng damit. O sige, hihintayin kita. Tito, ba't hindi ka makibanding doon sa mga kaibigan mo? Okay na ako dito sa sulok. Pwede mo naman ako iwan. Wala ka bang balak na sumama sa akin? Kasi kung hindi ka makikihalubilo sa kanila, para saan pa na umattend tayo ng party? Hindi lang kasi ako komportable sa mga mahahabang kwentuhan. Alam mo namang introvert ako eh. Tsaka, kanina pa yan, kung makatitig sila sa akin mula ulo hanggang paa, para bang nanunuri ng amag sa tinapay. Alam mo kasi, medyo alanganin ang fashion choice mo. Malaki ang expectation nila sa akin. Kasi yung tiyuhin ko, kilalang fashion designer. They expect na siyempre, mataas ang taste ko pagdating sa pagpili ng mapapangasawa. Pasensya ka na. Kung hindi ako pasyonista. O, di bale, sa susunod, tutulungan na kitang maghanap ng mga damit na babagay sa'yo. Para naman hindi nakakahiyang iharap ka sa iba. Balikan natin ang dulang Hukumang Pantahanan! Hoy, Diana, malayo pa ang Biyernes Santo para maging ganyan na itsura mo. May problema ba, Ziz? Aubrey, Oh, meron ka bang alam na clinic na pwedeng mag-breast enhancement? kaloka. Bakit biglang pumasok yun sa utak mo? Di, seryoso ako. Hindi nga. Kasi naiinis na ako dun sa mga sinusuot kong artificial breast forms at bra enhancements. Meron ka bang alam? Wait. Bakit bigla-bigla nag-decide ka magpalaki ng hinaharap? Dahil ba kay Carlito? Gusto kong maging sexy sa paningin niya. Yun lang ang alam kong solusyon para hindi niyo na ako ikumpara kung kani-kaninong babae. Para maramdaman ko naman na proud siya sa akin. Okay. Sige, tutulungan kita, Insan. Marami akong alam na clinics kung saan pwedeng magpagawa ng tip-tip. Pero I tell you, pricey sila. Okay lang. Handa akong gumastos kahit magkaan pa yan. Okay. Sige, magpapaset na ako ng appointment sa doktorang kakilala ko. Expert yun sa mga ganyan. Talaga? Salamat, Aubrey. Malaking tulong yung gagawin mo sa relasyon namin ng asawa ko. Diana, this is Dr. Sheila Palasige. At ang clinic niya ay isa sa mga kilalang clinics pagdating sa mga body enhancements. Oh, yes. I'm expert in breast augmentation, Brazilian butt lift, nose lift, and many more. Nice to meet you, Doktora. Kailangan ko ng breast enhancement para maging proud sa akin yung asawa ko. At syempre, para mawala yung insecurity ko sa katawan. Oh, no problem. Magagawa natin ang paraan yan. I tell you, after the procedure, magiging proud na sa iyong asawa mo. Magkano pala yung magagastos? To tell you frankly, nasa 145,000 pesos siya. Pero I guarantee you, magandang quality. Mura na yan, Diana. Sa iba, umaabot ng 160,000 pataas. Dito kay Doc Sheila, sigurado kang safe at masasatisfied ka sa result. Okay. Sige, Doktora. Kahit na magkano pa yan, basta ang importante, mapasaya ko ang aking asawa. Doktora, kinakabahan ako. Oh, huwag kang kabahan. Safe and painless ang procedure na gagawin natin. Anyway, bago tayo magsimula, may papipirmahan ako sa iyo. Ano ho yun, Doc? It's a waiver before the procedure. Waiver? Yes. Sa mga surgeries kasing ganito, may mga unforeseen events na nangyayari.
acts of God na maaaring makapagdulot ng disturbance o unexpected circumstances habang isinasagawa ang procedure. Basta anuman na mangyari o magresulta, hindi magiging liable ang clinic. But don't worry. I guarantee you na walang mangyayaring hindi maganda during procedure. Subok na ang clinic namin at mataas ang satisfactory ratings na ibinibigay sa amin ng aming mga dating kliyente. Itong waiver na ito, formality lang ito. Okay, sige. Pipirmahan ko na. Meron naman akong tiwala sa inyo, Doc. Kumusta na kayang operasyon ni Diana? Ay, sana maging successful ang breast augmentation niya. Para naman matapos ang problema niya sa asawa niya. Teka, ano nangyayari doon? Bakit nagkakagulo sa operating room? Oh my God, si Diana? Huwag naman sana. Doc? Doc Sheila? Bakit? Ano nangyari? Bakit nagkakagulo sa OR? Kumusta ng pinsan ko? May nangyari hindi maganda sa pasyente. Anong ibig mo sabihin? Anong nangyari sa pinsan ko? Balikan natin ang dulang Hukumang Pantahanan! Carlito? Hello? Hello, Aubrey. Kasama mo ba si Diana? Anong oras ba siya uuwi? Kanina pa ako nag-aalala sa kanya. Carlito, nasa ospital kami. Si Diana kasi... I'm sorry. Bakit? Anong nangyari sa asawa ko? Patay na si Diana. Ano? Teka, paano? Bakit namatay ang asawa ko? Hindi maaari ito. Pumunta ka dito sa ospital. Ibibigay ko sa iyo ang address. Carlito, I'm sorry. Nakikiramay ako. Diana, asawa ko. Carlito. Kasalanan mo to, Aubrey. Kung hindi mo inudyukan ang asawa ko na magpa-opera ng dibdib, hindi siya mamamatay. Huwag mo sa akin isisi ang lahat. Dahil hindi magpapa-opera ng dibdib si Diana ko, hindi dahil sa'yo. Ako pa ngayon ang sinisisi mo. Binabaliktad mo pa ako eh. Kung tutusin, ikaw naman talaga may kasalanan nito. Kung hindi mo siya iniisulto na pader, pangit, walang dibdib, hindi magkakaroon ng insecurity si Diana sa kanyang katawan. Kaso ikaw ang lang down sa kanya. Kaya napilitan siya magpalaki ng dibdib para lang ma-please ka niya. Mahal ka ng asawa mo. Pero siya hindi mo minahal. Wala kang karapatang sabihin sa akin yan. Kung talagang mahal mo si Diana, tatanggapin mo mga kapintasan niya. Hindi mo yung tinanggap, Carlito. Sige! Kasalanan ko na. Pero hindi mo pa rin may tatanggi na kasama ka sa dahilan kaya namatay ang asawa ko. Ang dami naman mga dekalidad na ospital na pwede pagdalan mo sa kanya. Bakit doon pa sa pipitsuging clinic na yun? Ngayon din na mo nangyari. Paano na ngayon? Ha? Huwag kang mag-alala. Hindi natin hahayaan na makatakas ang klinik na yon sa mga obligasyon niya sa atin. E dedemanda natin sila ng medical malpractice o kung ano man ang kasong pwedeng isampa laban sa kanila. Kakasuhan natin sila Doc Sheila at mga tauhan niya. Pero may pinirmahang waiver si Diana bago isagawa ang procedure. Pinakita sa akin yung mismo ng hayop na doktor na yon na nagsabi sa waiver na pirmahan niya.
Ano ba na mangyari during operation? Walang sagutin ang clinic nila. Hindi. Hindi tayo papayag na makawala sila ng dahil lang sa kapirasong papel na yon. Kukonsulta tayo sa abogado. Alamin natin kung paano mapapanagot sina Doc Sheila sa pagkamatay ni Diana. Carlito, hindi lang ikaw ang nag-iisa sa labang to. Lahat tayong nagmamahal kay Diana. Pananagutin natin ang klinik na pumatay sa asawa mo. Mga kaibigan, narito si Atty. Rina Seco upang magbigay ng karagdagang kaalaman tungkol sa usaping body enhancements and medical malpractice. Kailangan pong masuri at matukoy muna ang dahilan ng pagkamatay ni Diana habang siya ay sumasailalim sa breast enhancement procedure. Ito ay para matukoy ng isang eksperto sa larangan ng cosmetic surgery kung naaayon ba sa standard practice ang ginawa ng doktor o kung may pagkakamali, kapabayaan o pagkukulang bago, habang o matapos ang operasyon kaya tumantong sa kamatayan ang dapat sanay pagpapaseksi ni Diana. Ayon po kasi sa kasong Dr. Cruz versus Court of Appeals sa Numali, doctors are not insurers against mishaps or unusual consequences. Walang garantiya ng pagaling sa tuwing tayo ay nagpapagamot sa kanila. Pero paano o kailan nga ba maaring panagutin ng isang medical practitioner? Ayon po sa Korte Suprema, the mere fact of an unfortunate or even tragic outcome is insufficient proof of a doctor's negligence. Ang hindi raw magandang resulta, halimbawa ay paglala ng pasyente o pagkamatay nito, ay hindi nangangahulugan ng pagkakamali, pagkukulang o kapabayaan ng doktor. Sa marami na pong kaso, napawalang sala ang doktor bagaman at namatay ang kanyang pasyente sa operasyon sa pamamagitan ng pagpapakita ng pagsunod sa standard procedure at partikular na proseso na kinakailangan ng sitwasyon. Kaya naman kailangan ng matibay na ebidensya at testimonya ng isang expert witness mula din sa kanilang hanay para panagutin ang doktor o medical practitioner. Sakaling magkaroon po ng findings ng kapabayaan, hindi po maaaring ikatwiran ng doktor, ng kanyang team at maging ng klinik o ospital na hindi nila sinasadya ang nangyari sa kanilang pasyente. Maari pong ito ay kaso ng criminal negligence o reckless imprudence resulting in homicide. Matagal na pong practice ang boob job at normally hindi naman ito humahantong sa kamatayan, lalo pat advanced na ang technology at marami na ding naging masusing pag-aaral tungkol dito. May tinatawag po tayong doctrine of res ipsa loquitur, isang Latin phrase na sa wikang Ingles ay nangangahulugan na the thing speaks for itself. Sa medical malpractice cases, injury is proof itself. Sa doctrine of res ipsa loquitur, may rebuttable presumption ng pagpapabaya kung may nangyari na hindi karaniwang nangyayari kung walang pagpapabaya at nangyari ito habang nasa exclusive control ng doktor o ng inirereklamo at walang contributing negligence sa bahagi ng pasyente. Para po mag-apply ang doctrine na ito, dapat masuri ang overall health condition ni Diana bago ang procedure. Dapat ding alamin kung naaayon sa standard practice ang naging proseso o kung nag-deviate ba sa standard procedure ang doktor at bakit niya ito ginawa. Sabi po ng Supreme Court sa kasong Ramos versus Court of Appeals at Dr. Salidum versus People of the Philippines, ang doctrine of res ipsa loquitur ay malinaw at applicable kung may naiwang foreign object sa katawan ng pasyente matapos ang operasyon o injury sa healthy part ng katawan na hindi naman kasama sa ginagamot o kaya naman ay pagtatanggal ng parte ng katawan na hindi naman intended tanggalin. Sa ganitong sitwasyon, maaari din po ang kasong sibil para sa damages o danyos perwisyo at kasong administratibo para matanggalan ng lisensya ang doktor at mga attending medical personnel. Pero, paano nga ba kung may pinirmahang waiver o quit claim ang pasyente na nagsasabing hindi na ito maghahabol o magsasampa ng kaso sakaling may hindi magandang mangyari sa kanya? Generally, labag po sa public policy ang waiver ng lahat ng klaseng pagpapabaya, lalo na kung ito ay patungkol sa tinatawag na gross negligence. Pangalawa, ang mga ganitong waivers
ay itinuturing na contract of adhesion, meaning inihanda lang ng doktor o ng ospital at walang naging parte o say sa preparasyon ang pasyente o pamilya. At most, ang waiver po, lalo na sa ganitong kaso na humantong sa pagkamatay, ay maaari lamang maging basihan to limit the liability o pababain ang pananagutan ng doktor. Kaya't paalala po sa mga banidosa dyan, yung mga mahilig sa tiis ganda. Pakapiliin ang ilalagay sa katawan o gagawa ng anumang bahagi sa katawan dahil baka sa halip na gumanda, ang ating ending ay pagpapamakeup na sa funeraria. At yan po ang hukumang pagtahanan natin ngayong umaga. Ako po ang panyara ng bayan, Attorney Rina Seco. At muli ninyo akong maririnig at mapapanood din para sa iba't ibang usaping legal sa programang Dos Compañeras, Mondays to Fridays, 6:30 hanggang 7:30 ng gabi, dito lang po sa DZRH, DZRH News Television at iba't ibang social media platforms ng DZRH. Happy weekend po sa inyong lahat. Maraming salamat, Atty. Rina Seco, sa pagbibigay ng karagdagang kaalaman tungkol sa mga batas na pinaiiral sa ating bansa. Mga nagsiganap, Maynard Landicho Jr., Rosana Villegas, Phil Cruz, Jeneline de la Cruz, Bobby Cruz at Susan Robles. Naglapat ng tunog, Jerry Mutia. Sa musika ni Buboy Salonga. Supervisyong teknikal ni na Eric Lucero at Bong Muyar. Creative consultant Bobby Cruz. Isinulat para sa radyo ni Krishna Senga. At sa direksyon ng inyong lingkod, Leonel Benjamin. Hukumang Pantahanan!